Good day mga idol. Ngayon magpapalit tayo ng ng thermal fuse na electric fan. Dahil may nagtanong sa atin kung paano daw magpalit ng thermal fuse. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano magpalit. Ang una ko diyang ginagawa mga idol, binoblower ko muna yan. Ito. Kasi matitigas tong mga niya, yung mga balot ng wire niya. Matitigas. Kaya ang ginagawa ko diyan, binoblower ko muna. Yan. Dito sa may bandang dito sa taas para lumambot, para madali natin matanggal. Yan, after natin mablower, tatanggalin na natin tong cable tie nya. Yan. Dahan-dahan lang mga idol, baka may malagot tayong mga wire, yung mga coil, maliliit na hibla. Ito yung thermal fuse nyo. Yan. Ito yung kailangan natin palitan. Angatin lang natin ng dahan-dahan. Yan. Ito. Yan. Ito, yung mga itim na to, angatin lang natin. Kailangan natin matanggal to. Ito. Dahan-dahan lang mga idol kasi maliliit lang yung mga hibla na ito, kaya madali siyang maputol. Ito naman mga idol, sa pagpapalit ng thermal fuse, kahit hindi nyo naman gawin to yung dito nyo siya papalitan, pwede nyo naman siya i-bypass tulad ng ginagawa ko. May vlog na ako nun mga idol, yung bypass na may thermal fuse na nakalagay. Yun yung pwede nyo yung gayahin mga idol, para hindi na kayo magbukas na ito. Kasi ito mga idol, kung di pa kayo sanay, mahihirapan talaga kayo magpalit. Makakaputol talaga kayo dito ng ng mga motor, makakasira kayo. Kaya kailangan sobrang maingat kayo dito. Para ka rin kasi nag-o-opera dito dahil ganito yung ginagawa natin. So kailangan hindi ka mainipin kapag ganito. Yan, natanggal na natin. Tapos tanggalin natin dito. Ito, makikita nyo meron siya nakabalot pa na di ba? Ayan yung mga coil niya. Kaya kailangan dahan-dahan tayo para hindi maputol. Kasi kapag naputol yan, delikado. Baka magpalit tayo ng motor kapag hindi natin nadugtong yan. So ngayon, ito yung ipapalit natin na thermal fuse. Yan. Magkabilaan lang. Magkabilaan. Lapitan natin para makita nyo mga idol. Yan. Ito yung thermal fuse. Magkabilaan yung paa na ikakabit natin. Yan. Ipulupot natin yung dito yung isa. Tapos yung isa dito natin ipupulupot. Yan. Ganyan yung mangyayari. Magiging tsura niya mga idol. Yan. So
ganyan mga idol yung itsura niya. Ayan. Sa inyo, pwede nyo naman siya hinangin. Ako kasi, hindi ko na yan hinihinang. Pero, pakita na rin natin. Para, ihinang na rin natin. Yan. Tapos balik natin. Tapos kailangan may cable tie tayo dyan. Dapat yung thermal fuse natin nakadikit siya dun sa may coil dito sa may coil. Kasi baliwala din ang paglalagay natin ng thermal fuse kung hindi siya nakadikit dito sa coil. Ngayon natin, i-cable tie. Bago natin talian, titingnan natin dito sa ilalim kung may nakalawit na na mga coil. Kasi kapag may nakalawit na coil dyan tapos tinalian nyo, mapuputol yon. So kailangan double check nyo muna yung ilalim. Saka doon kayo magka-cable tie sa may mga pinagtalian ng motor dito sa may tali sa ilalim. Yan. Isa pa. Para dito. Yan. Okay na yun. Nakapagpalit na tayo, di ba? Yan. So, ngayon, check natin. Check na natin kung okay yung gawa natin. Ito yung tester. Yan, dapat may mariread siya dito. Check muna natin yung motor. Baka kasi may naputol tayong coil. So meron siya na read, ibig sabihin okay. So check naman natin kung saan nakakabit yung thermal fuse. So nandito sa na to. Dapat lahat ng wire na to may reading dito sa tester. Ngayon, babalatan ko muna to mga idol. Okay na mga idol, nabalatan na natin yung 4 na wire. So, dapat may mga reading to, lahat. Kailangan lahat may reading. So, lagyan natin dito sa dilaw. Tapos, yung isang test probe, ilagay natin dito sa, sa 3 wire. So, dapat may reading ng mga idol. So, yan, meron mga idol. 657. Tapos, dito naman, yon 56. Ito, white 74. So, lahat meron palo sa tester. Ibig sabihin, tama yung pagpapalit natin ng, ng thermal fuse. So, ganun lang magpalit ng thermal fuse mga idol. Madali lang pero sobrang delikado, lalo na kapag yung mga wire ay malulutong. Kaya ingat kayo dito sa loob nito. Kasi yung mga coil nito maninipis lang kaya madaling maputol. Tapos may tanong din pala si idol sa akin. So paano daw mag-check ng capacitor ng ceiling fan kung busted. So ito, may capacitor tayo dito. Bago natin i-check yung nito, yung value, i-discharge muna natin, discharge. Kasi may mga naiiwan pa rin dito, kuryente. Yan, para hindi masira yung tester natin. So, ang niya, ang value niya is 1.5 UF. So, kailangan 1.5 pa rin to. So, set natin dito sa nanofarad.
So, dyan natin siya i-check. Check natin. So, may na-read tayong 1.282. Ibig sabihin, 1.3 na rin natin. I-round off na rin natin to. So, 1.3, 1.5 UF to. Ibig sabihin, dalawa na yung nabawas niya. Yun. Paano malalaman kung busted na? Kapag busted na talaga yung yung capacitor, ito kasi palitin na rin to itong 1.5 UF, palitin na rin. So, kapag dalawa na yung nabawas sa value ng capacitor ng electric fan, pinapalitan ko na rin yung mga idol. Ito, kasi mahina na yon. Pero kapag isa lang yung nabawas, 1 UF lang, o 1.4 lang, isa lang yung binaba, good pa rin yun mga idol. Good pa rin yung capacitor na yun. Kapag naging 1.3, mabagal na yung ikot nun mga idol. Kung sa customer nyo yun, sa customer, kailangan nyo na palitan yun mga idol, 1.3. Pero kung mga pang personal nyo lang, pwede naman yung 1.3, kaso nga medyo mahina na. Basta tandaan nyo mga idol, kapag 1.4 pero 1.5, pwede pa yon. Pero kapag 1.3, depende pa rin sa inyo kung papalitan nyo. Kasi ako, pinapalitan ko na rin yung mga idol, kasi dalawa na yung nabawas sa kanya. So, yun lang mga idol. Sana nasagot ko yung tanong mo idol.